Dinig naman ni Teresa ang putok ng baril at sigaw ng anak. Medyo nataranta naman si Teresa sa takot kung anong mangyari sa kanyang pamilya. "Kuya, naririnig mo ako? May kanto sa dulo niyan. Kumanan ka malapit sa mga tauhan ni Marco," utos ni Teresa sa driver. Halos paliparin na ni Ray ang sasakyan, makarating na agad sila sa kinaroroonan ng pamilya nito sa sobrang galit. Pinaulanan ulit sila ng bala. Dinig nila Teresa, Ray at Marco ang sigaw at iyak ni Mariana sa sobrang takot nito. Patuloy pa rin sa pagga-guide si Teresa sa driver kung saan ito lulusot, habang kausap naman ni Marco mga tauhan nito na pag nakita ang sasakyan na sinabi niya ay agad na ilipat ang nasa loob nito sa sasakyan nila. "Patamaan niyo ang gulong!" sigaw ni Elliot sa mga tauhan nito. Dahil mabilis ang patakbo ng sasakyan ng mga magulang ni Teresa, binilisan naman ng mga humahabol sa sasakyan ng pamilya ni Teresa at malapit na nila itong madatnan. "Kuya, malapit na sila! Diyan, bilisan mo at ilipat niyo agad sila sa sasakyan na sinasabi ko," utos ni Teresa. 3 putok ulit ang narinig nila ni Marco at sumigaw na ang ina ni Teresa dahil gumewang ang sasakyan nila at natamaan ang huling gulong nito. "Dali, kunin niyo sila at ipasok niyo dito," utos ng lalaki at nakipagpalitan ng putok ang mga bodyguard na kasama ng magulang ni Teresa. "Dali, pasok!" utos ng lalaki at nag-iiyak na ang anak ni Teresa dahil buhat siya ng lalaking hindi niya kilala. Palitan naman ng putukan ang magkabilang panig hanggang dumating na sila Teresa kung saan nakita na nila ang sasakyan ng kanyang mga magulang. Hindi pa makababa sina Teresa at Marco dahil mainit pa ang palitan ng putok ng mga kalaban at mga pulis. Bumunot din si Ray ng baril at bumaba ito para paputukan din ang mga masasamang tao. "Sir, hawak na po namin sila," sabi ng lalaki sa kabilang linya. "Sige, nasaan kayo banda?" tanong ni Marco. At sinabi naman ng lalaki kung nasaan sila. Tinawagan naman ni Teresa si Ray para hayaan na lang ang mga pulis na tumugis sa mga kriminal dahil kailangan nilang puntahan ang kanyang magulang at anak. At agad naman bumalik si Ray at nagmaneho ulit ito at baka may mga kasama pa ang mga kriminal at masundan pa ulit ang kanyang mga magulang. Sinabi naman ni Marco kung nasaan ang mga tauhan nito na may hawak sa anak. Kaya agad naman binilisan ni Ray ang pagmamaneho para marating ang lugar na sinabi ni Marco. "Iisa lang ang may gawa nito," ani ni Teresa. "Once na may mangyaring masama sa anak ko, kami ang magtutuos ni Elliot," galit na sabi ni Marco. "Idaanan natin sa tamang proseso," ani ni Teresa sa asawa. Naguguluhan naman si Jen at Harold kung anong nangyayari dahil hindi naman sinabi ni Teresa ang dahilan. Naiwan silang dalawa ni Jen na walang alam, kaya nagpasya na lang silang umuwi na din at hintayin ang balita kung ano ang nangyari. Hatid naman ni Harold si Jen dahil wala itong dalang sasakyan. "Mga inutil kayo! Kahit kailan sinasayang yung perang binabayad ko sa inyo, mga tanga! Bobo!" Bulaslas ni Elliot sa mga tauhan nito dahil umuwi ang mga ito na bad news ang dala sa amo. "Sir, may dumating na mga tauhan nila at mga pulis kaya hindi namin sila nakuha," sagot naman ng tauhan ni Elliot. "Umalis kayo sa harapan ko, baka mapatay ko pa kayo," sigaw ni Elliot sa mga ito at mabilis naman silang umalis. Dahil sa nangyari, nagdagdag si Ray at Teresa ng mga tauhan na magbabantay sa pamamahay ng mga magulang niya para sigurado ang kaligtasan ng mga ito. Dahil may trauma ang anak nila ni Marco na si Mariana, kaya pinatawag ni Teresa si Harold. Sakto namang nasa biyahe pa lang sila ni Jen pauwi dahil ihahatid muna niya ang babae. Dahil sa pagmamadaling makasuhan ni Teresa si Elliot, ay agad naman itong napadali. Agad na nagpunta si Teresa sa station para ipakita ang mga ebidensyang nakalap ni Teresa tungkol sa pagnanakaw nito sa kanyang kumpanya. Gusto niyang maisyuhan ito ng warrant of arrest ang lalaki at yun ang kanyang hihintayin na mailalabas. Maya-maya pa, dumating na si Jen sa opisina ni Teresa at agad naman itong binati ni Teresa. Nakita naman ito ni Ray kaya binati din ito ang binata. "Tara sa sofa," anyaya ni Teresa kay Jen at ando naman si Ray. Sinimula naman ni Jen ang kanyang kwento tungkol sa kanyang nangyari. Dahil hindi nakatiis si Marco, sinugod nito si Elliot sa opisina nito. "Bro, napadalaw ka?" tanong ni Elliot dito. Pero imbis na sagutin ni Marco ang tanong ni Elliot, ay sinagot niya ito ng napakalakas na suntok sa mukha ni Elliot at napangiwi ito sa sakit at hawak ang labi nitong duguan. Hindi pa nga magaling ang sinuntok ni Ray na sundan pa ito ulit ng suntok mula sa kaibigan. Wag na wag mo akong matatawag na bro dahil mula sa araw na ito, kalimutan kong nakilala kita. Wala akong kaibigan na ahas at mamamatay tao. Etong tandaan mo,
Sa oras na malaman ko na ikaw ang napakana ng lahat ng ito sa nangyari sa pamilya ko, ako mismo ang makakabangga mo. Galit na sabi nito kay Elliot at umalis na ito at naiwang nakatulala si Elliot sa sinabi ng matalik na kaibigan. Patawarin mo ako, Marco, pero ginagawa ko lang ito para sa pamilya ko. Malas mo lang dahil ang babaeng kinamumuhian ko ay ang asawa mo. Sa isip ni Elliot, dahil sa sobrang stress ni Teresa at kulang na siya sa pahinga, ay bigla na lang ito nahilo at natumba. At buti na lang ata nasalo ito ni Ray. At nakita ni Jen na may tumulong dugo sa mga binti ni Teresa. Nataranta naman si Jen at Ray sa nangyari. Agad binuhat ni Ray si Teresa palabas ng kumpanya para isugod ito sa malapit na hospital. Habang nasa daan sila, panay busina ni Ray sa kanyang sasakyan, signal na ipaalam na emergency. Tinawagan naman ni Jen si Marco para ipaalam na dinala nila si Teresa sa hospital. Sige, on the way na ako. Please, huwag niyong pabayaan si Teresa. Pakiusap ni Marco kay Jen saka pinatay nito ang linya at nagmamadaling nagmaneho papunta sa kinaroroonan ng asawa. Makukunan kaya si Teresa? Abangan natin ang susunod na kabanata.